Ang hukom sa palasyo. Isang araw, sa loob ng magarang palasyo, may dumating na dalawang babae. Malungkot ang kanilang mga mukha. Pareho silang may gustong sabihin sa hari, at pareho nilang sinasabing sila ay tunay na ina ng isang sanggol. Lumapit ang unang babae kay Haring Solomon at sinabi, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay magkasama sa iisang bahay. Nanganak po ako at makalipas ang 3 araw, nanganak din po siya. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi, habang ako'y mahimbing na natutulog, namatay ang anak ng babae. Palihim niyang kinuha ang anak ko at pinalit ang kanyang patay na sanggol. Pagkagising ko po, kala ko'y anak ko ang aking katabi. Pero nang tinignan kong mabuti, nakita kong hindi ko po anak ang nasa tabi ko." Sumigaw ang ikalawang babae, "Hindi totoo yan! Anak ko ang buhay! Sa kanya ang patay." Sumagot ang una, "Hindi! Akin ang buhay na sanggol! Sa kanya ang patay!" Nag-aaway silang dalawa sa harap ng hari. Hindi malaman ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tahimik si Haring Solomon. Tila malalim ang iniisip. At bigla niyang sinabi, "Dalhan ninyo ako ng isang itak." Nagulat ang lahat. Isang kawal ang lumapit. Dala ang matalim na espada. Sinabi ng hari, "Hatiin ang buhay na sanggol. Tigkalahati kayo." Napahiyaw ang unang babae. Ang kanyang puso'y tila nadurog. "Wag po, kamahalan. Ibigay na lamang po ninyo sa kanya ang sanggol. Wag lang po ninyong patayin." Ngunit ang isa'y malamig ang boses, "Sige po, hatiin ninyo para wala nang makinabang sa amin." Napatahimik ang lahat. Hahatiin ang sanggol? Ngumiti si Solomon. Ngayon alam na niya ang totoo. "Huwag patayin ang bata," utos niya. Ibigay siya sa unang babae. Siya ang tunay na ina. At mula noon, humanga ang buong bayan sa karunungan ng hari. Alam nilang may gabay ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Kaya't siya'y naging isang matalinong hukom.